Hello guys! Good morning! Ito si Mama Sing Narkitera, back to work. Ilang araw na hindi ako nag-repack. Kaya ngayon, repacking uli. Back to work. Para meron tayong magagastos. Pag walang work, walang pera, walang pambili ng gamit. Magagamit sa kusina, lalo na sa kusina, di ba? Okay. Ang hirap ng buhay pag hindi ka magtrabaho niya gagayon. Hi, good morning. Shout out sa lahat ng mga kaibigan ko. Salamat po sa mga pagsusubaybay nyo, mga guys. Good morning. Okay, back to work tayo. Magre-repack uli. Ito ang hanap buhay ko kasi kaya thanks to God at meron akong trabaho ngayon. At maswerte pa rin ako kahit na papano. Kasi actually ang trabaho ko guys, massage. Pero kailangan ngayon matanda na tayo magtrabaho na rin tayo ng medyo light. Kasi ang massage guys, mabigat na trabaho. Pero at least yun yung pagmamasahe ko guys. Yun ang ginamit ko sa pagtulong sa pamilya, lalo na sa pag-aaral ng anak ko. Lalo na yung bunso. Kaya guys, kung masipag ka lang, mabubuhay ka. Kahit yung sabihin mo mahirap ka, sabihin mo, ay hindi na. Kasi mahirap yung buhay namin. Wala tayong pera, hindi ka na pwedeng mag-aral. Sabihin mo ng ganun. Pero guys, challenge sa bunso ko. Kasi yung bunso ko, nung nag-graduate ng high school, sabihin ko sa inyong experience ko. Alam nyo ba na sabi ko sa kanya, Balong, parang hindi ko na kaya. Huminto ka na. Sabi kong ganyan. Ay, alam mo bang ginawa? Biglang tumakbo siya. Pumunta ngayon kasi malapit kami sa tulay ngayon, doon sa bahay sa Rosario, sa Kampuan. Malapit kami sa tulay, guys. And then, alam niyo ba na tumakbo siya, bigla pumunta doon. Ay, grabe. Sabi niya, nagsisigaw siya doon. Hinabol ko siya. Tapos, siyempre, ang nasa isip ko, baka lulundag siya. Kaya, ang ginawa ko, sinabi ko sa kanya, hindi, Balong, sinabi ko lang yun sabi kong ganyan. Pero alam nyo guys, pagkakuan, yung sabihin yung walang pera, mag-ipon muna, no? Kung yung sabihin yun, kasi, pag sabihin mo mag-ipon, mamaya, nagagastos rin. Kaya, yun ang na-obserbahan ko sa buhay. Sa buhay, on my own experience. Alam nyo, nung sinabi kong yung mag-iipon pala, hindi pwede. Kasi pag na-enroll mo na yung anak mo, andyan na yan. Kaya, you will do all the sacrifice para kumita ka at nang makapag-aral. Kaya, yung sasabihin mo mag-ipon guys, no? Buti kung wala akong ibang mag-iipunan o ginagastos. Kasi sa experience ko, guys, wala yung sasabihin mong mag-ipon. Kasi may kaibigan ako na kabats mismo nung panganay kong anak. Kasi yung anak ko nag-aral din. Pero masipag yung anak ko. Parang working student ka muna. Pero nung third year, fourth year, hindi na siya nagkuhan. Basta ginawa na ng lahat para makapag-aral siya. Kasi hindi naman na siya pwedeng mag-working student yun dahil hectic ang oras na niya nung college siya sa kuhan. Lalo na nung graduating siya. Hindi kuhan yun.
yung kabats niya, sabi niya mag-ipon, lalong hindi nakapag-aral. Pero sad to say, na namatay din. Yun ang experience ko sa buhay. Ayun, sabihin nyo, mag-ipon muna. Oo, mag-ipon ka kung wala kang ibang paglalaanan. Kung wala kang... Yan guys. Oh, mga guys, na-share ko ang iba kong experience sa inyo. Kaya, kung gusto nyo mag-aral, magpa-aral, mga magulang na kaparis ko, huwag nyo sabihin nyo mag-ipon muna. I-enroll nyo na yung anak nyo, gaya sa akin noon, nasabi ko ba ipon, pero hindi pala, hindi pwede. Kasi pagka nakapag-enroll ka na pala, talagang, ayun, kailangan makumita ako nang makabayad siya ngayon, ganon. Kaya, gawin nyo na yung experience ko na i-enroll nyo na. Kasi, lahat gagawin nyo na eh. Andyan ako na naglaba, nakipaglabada, kung anong tatawag sa akin, ginagawa ko, kahit na yung maglilinis sa bahay, nagawa ko lahat yan mga kaibigan. Kaya, ito ngayon, thanks to God na meron akong na-meet na mga kaibigan, mga kapitbahay, na parang kumukup na rin sa akin ngayon na kasi wala silang kasing bait. Ito ngayon, kaya medyo magaan-gaan ngayon ang trabaho ko, nagre-repack na lang. Hindi gaya noon na, ay lahat, at least, nakagraduate na din po yung bunso ko. Kaya yan, papasalamat ako kay Mang Jehovah na nagawa kong lahat. Kaya nakatapos. Ito ngayon, nagre-repack ako. Kaya, back to work. So nga, no kahit yun makapa-eskwela, pa-eskwela kayo, i-enroll yung adagos. Han nga di ako na yung agurnong kayupay. Awan ang kayo mo't lang makaurnong no. Siyempre, di pamilyado kayo. Hindi naman steady ang trabaho nyo. Kaya, based on my experience, no na-enroll yung gayam ta anak yun, aramido nyo ang aming kabalan yung tapno makabayad kayo. So nga, iti, hala, paspas ti trabaho. Uray manu nga, uray niya nga oras nagmasmasayak pa lang iti. Agasim ngay. O, madam naman, mama, kailangan ti 2.5. Awan ko nak nga ron. Kailangan ti kastoy. Wala, Palawan. Palawan ang kasagutan yan. Kaya, andun ngay. Yung Palawan tuloy siguro yung Palawan, akala niya siguro marami akong pera. Inufuran ako ng pangay. Yun, hindi ko makalimutan. Inufuran ako ng kwintas. Di ba maraming hindi, ado nga dyan nga masaksak ang amin. Hindi Palawan. Alam to nung mabayadam. Pero, sabi, unak, ay haan ko kailangan data, kunak ta. Nadusayak mo't lang tigamit, kunak. Iso nga kwa. Takunat gamin nga ay. Haan manang alaem tumot lang no kwa no mabayada mo repay kung nakakasya niya. So ti amuda dati kwarta ta awala kat Palawan. Ta siyempre ada ka ti bagyo. Tati bagyo ti mostly nga pag mas masahiyat adu dagiti sukik. Ada ijay Aurora Hill. Ada ijay ito dapat ito Green Valley, ito party Green Valley. Pag Green Valley ijay ito pay Silver Street, ito Quezon Hill, ijay
babati Quezon Hill, ang nga part dagiyayan. Ito'y, so nga, mayat ti, di experience ko nga in-share ko kanya mayat di kasjay, nga di urayan lang di urnong, Santo Agadal, haan gaya, may mayat mat lang di i-enroll mo di ubingan, ta ma-challenge ka nga talaga. Di ti experience ko para kanyak di nga experience. Basta in-share ko di experience ko kagayam. So nga, mayat mat no adati mga kanyak di mga approve. Siyempre kanya-kanya ang kumutay pilpilit, basta in-share ko lang kada kayo kabsat. So tata, yung paminsan pagpuas masaya ak matlaeng. Salamat na David Hamad Na, umay. Wala. Wala ako na. Anak babawi man. Mas masaya ak matlaeng, lalo dagiti Kaya kagayin na ko. ka amon abutan da dinis. Hindi nagawit ka. Kun Diya gulo mo nga. dito mas lang di dati ka mas masahin dito pagpaparabak kat no bumabak adalat ti agayab kanyak dagi suki kon. So nga adalat ang sinapuyo bang hindi ipampamaysak hindi ngamin ipampamaysak idin nga mas masahi. So nga anak nga agripak pa idi. Tata napampamaysan nga usda ito yun ti talaga nga kadun nga racket kon nga DJ kon. Idi agsursurak nga talaga nga agmasahe lalo no dapat ti massage ko nga gagapo di Amerika nga DJ ngay likodan ti 4-5 hotel di apartment ijay no sumangpuddan grabe nagaduda hanggat hindi sila bumabalik na sa Amerika every 3 days andun na ako. Kaya tapos pag dumadating sila talagang tatawagin agad ako. Kaya ngayon siguro namimiss na rin nila ako yung mga dati kong massage kasi hindi na ako nagrarakit ng gusto. So nga guys, pagpatuloy nyo lang yung mga gusto ng anak nyo na makapag-aral kahit wala tayo. Sasakripisyo natin kung gusto natin makapag-aral ang mga anak natin. Kaya ngayon, ayun, awa ng Diyos, nakagraduate naman yung anak ko. May konsuelo ka naman, lalo na ngayon. Masipag pa rin mag-aaral guys. Nagpatuloy siya nag-aral, nag-master. Nakagraduate na rin ng masteral niya. Kaya tsaka tuloy pa rin ang pangarap niya guys. Kaya nagpapasalamat ako kay Mang Juba. Laking pasalamat ko at masipag siya mag-aral. Kaya ang sabi ko sa kanya, ikaw ang tutulong sa mga pamangkin mo anak. Sige, ipus mo yan. Someday, sana makamit niya yung pangarap niyang maging doctorate. Kasi ewan ko, 1 year na lang yata. 1 year na lang yata, yun. Makukuha na rin niya yung doctorate.
sana, yan ang panalangin ko kay Amang Jehova na Siyempre, pakamsal. mag-graduate, makuha niya yun para siya yung talagang inasahan kong tutulong sa mga pamangkin niya. Lalo na yung nasa Bohol. Kaya, yan ang sa kong hinihingi pa sa Diyos. Ng Jehova na kaya pahintulot niyang makuha niya yung pinapangarap niya. Kaya, guys, yan lang masasabi ko. Mga guys, 0938. 1, 2, i-push nyo kung ano ang gusto ng anak. 3, 4, 3. Kasi, hindi naman, si balang araw, yun na nga, siya rin ang tutulong sa iyo. Pagtanda mo, di ba? Saka, importante siya yung napag-aral at yan ang mana mo sa kanya. Wala kang may papamana na iba, kundi yan lang pag-aaral. Malaking tulong na, yan ang napakalaking tulong na sa mga Kumain anak. Enriquez? Oh, hello. Mark Enriquez? Kaya, Ay. Magipastor ka ng faculty. kaya yan, mga kaibigan. May Si umaasa. Lolo, ay si Mama Sing Raketera, yan ang experience niya. Yan ang napakalaking experience niya sa buhay na hindi niya makakalimutan. Isa yan. Pero the best yan na naibigay niya sa... Yan ang pinaka-the best na naibigay ko sa mga anak. Although, yung mga iba kong anak, naka-reach din sila ng college, pero sila yung umurong. Kung mahirap daw ang buhay, hindi gaya ng anak ko na yung bunso, kahit mahirap ang buhay, nagpursige siya. Kahit na kulang yung baon niya, ganun. Kaya guys, yan ang experience ko sa buhay. Next time uli, ipagpatuloy natin next time ulit yung mga experience ko. Kaya ito, back to work. Nagre-repack talaga ang trabaho ko ngayon. Okay guys, ingat lang tayo. Good morning sa inyong lahat. Shout out sa mga taga-subaybay ko, mga followers ko. Good morning. Okay, bye-bye. Bye-bye. Love you all.